Nanginginig ang kamay ni Maya habang hawak ang 3 pregnancy test na palihim niyang binili kaninang umaga nang utusan siya ng kanyang nanay na mamalengke. Lahat ng ginawa niyang test ay nagpositibo. Malinaw na 2 linya ang makikita sa mga yon. Buntis siya. Nagbunga ang ilang gabing pagpupuslit nila ni Evan at palihim na pagkikita at pagsasama. Samot-sari ang nararamdaman niyang emosyon ngayon, ngunit mas nangingibabaw ang matinding kaba at pangamba sa kanyang dibdib. Paano na ngayon? Ano nang mangyayari sa kanila? Anong magiging plano ni Evan sa oras na malaman nitong buntis siya? Makakaya kaya siya nitong panagutan? Hindi naging hadlang ang estado ng buhay nila sa relasyon nila. Anak si Evan ng mag-asawang Olga at Eman El Fuego, habang siya naman ay anak ng cook at mayordoma ng mga ito. Matagal nang naninilbihan ang kanyang ina sa mansyon at dahil maganda ang pagtrato ng mga ito sa kanila ay hindi na naisipan pang umalis ng nanay niya. At bilang gantimpala sa katapatan ng nanay niya sa mga ito, ay binigyan sila ng sariling bahay sa likod ng mansyon katabi ng maid's quarter. Sabay silang lumaki ni Evan at dahil kapwa na palagay ang kanilang loob sa isa't isa, ay hindi imposibleng magkagustuhan at mahalin nila ang isa't isa. They were in love since they started high school at kahit lihim ang naging relasyon nila, ay kailanman ay hindi nagkulang si Evan sa pagpapakita nito ng pagmamahal sa kanya. Ganon din naman siya. Kaya bakit kailangan mong kabahan? Tanong ng kanyang konsensya. Nasa tamang edad na kayo pareho. Tama. Bulong niya sa sarili sa kanapangiti. Tsak na matutuwa si Evan kapag nalaman niyang buntis ako at magiging isa na siyang ama. Inilagay niya sa paper bag ang 3 test kit. Nagpasya siyang sa pagdating ni Evan galing sa out-of-town meeting nito ay sasabihin na niya ang magandang balita. Bilang nag-iisang anak ay maagang ibinigay ng mga magulang ni Evan ang responsibilidad ng kanilang negosyo dito. Yun ay para mas makilala nito at makasalamuha ang maraming business associates na pwedeng makatulong sa negosyo nila balang araw. Masaya siya para kay Evan at alam niyang makakamit nito ang pangarap nito. Walang duda yon. Hindi nga lang niya alam kung ano magiging reaksyon nito sa oras na malaman nito ang kalagayan niya. Pero isa lang ang natitiyak niya, kung pareho ang nararamdaman nila, ay matutuwa ito sa kalagayan niya at sa balitang isinawalat niya. Kung sana ay ganun lang kadali ang lahat. Ngunit tila ba iba ang trip ng tadhana. Isang gabi, bago pa man makabalik si Evan ay ipinatawag siya ng mag-asawang El Fuego sa pribadong opisina ni Sir Eman. Wala siyang kaide-ideya na yun na palang simula ng kalbaryo niya at tuluyang pagbabago ng buhay niya. Pinapatawag niyo. Hindi pa man natatapos ni Maya ang pagsasalita ay nagsalita na si Ma'am Olga. Magsabi ka nga ng totoo sa amin, Maya. Buntis ka ba? Diretsong tanong nito. Seryoso ang mukha nitong nakatingin sa kanya. Wala ang malambing at masuyong boses nito sa tuwing magtatanong at kakausapin siya. Ho? Gulat niyang turan. Bumilis ang tibok ng puso niya at nang sandaling yun ay bigla siyang nanliit sa klase ng tinging ipinupukol ng mga ito sa kanya. Pakiramdam niya ay may nagawa siyang malaking kasalanan sa mga ito. Ilang araw ko nang napapansing may kakaiba sa'yo at may mga naririnig akong ilang beses kang nagsusuka at nahihilo. Maging ang ilang beses na paghingi mo ng pabor sa driver namin para bilhan ka ng maasim na prutas at pagkain. Babae ako, Maya. Alam ko ang kahulugan ng mga sinyalis na yan. Mahabang litanya nito. Nagyuko siya ng ulo. Hindi niya kayang tingnan ang mga ito sa mata. She was cornered and defenseless kahit ang kanyang ina ay hindi pa alam ang kalagayan niya. Is that a yes? Tanong naman ni Sir Eman. Kagat ang labing dahan-dahan siyang tumango. Nanatiling nakayuko lang ang ulo niya dahil wala siyang lakas na salubungin ang tingin ng mga ito. Ilang sandaling katahimikan ang nagdaan at pakiramdam ni Maya ay yun na ang pinakamatagal na sandali ng kanyang buhay. Napaigtad siya nang marinig ang malakas na pagbuntong hininga ni Ma'am Olga. I'm disappointed in you, Maya. Napakabata mo pa para mabuntis. Sino ang ama ng batang dinadala mo, ha?
Kilala ba namin? Tanong ni Ma'am Olga. Parang umatras ang dila niya at ayaw ding bumuka ng bibig niya. Kung magbabasehan niya sa tono ng pananalita ni Ma'am Olga ay talagang dismayado ito sa nalaman. Halos naririnig niya na ang lakas ng sariling pagkabog ng puso niya. Bigla siyang natakot na ipaalam ang totoo. Napuno ng pangamba ang kanyang buong pagkatao. Paano kung hindi nila matanggap ang katotohanan? Paano kung sabihin niyang si Evan ang ama ng dinadala niya? Maniniwala kaya mga to? Tatanggapin kaya siya ng mga ito? Iha, tinatanong kita. Untag sa kanya ni Ma'am Olga. Ilang beses siyang napalunok bago dahan-dahang nag-angat ng muka at tumingin sa mga mata ni Ma'am Olga. Si Evan po. Mahinang sagot niya. Sapat lang na marinig ng mga ito. Matagal na po kaming may relasyon ni Evan. Hindi lang namin pinapaalam sa inyo dahil hindi niya natapos ang sasabihin dahil sa malakas na pagsinghap ni Ma'am Olga. Muli niyang nakagat ang pang-ibabang labi at nagyuko ng ulo. Napahawak siya na mahigpit sa apron na suot niya. Gaano nakatagal ang lihim niyong relasyon ng anak ko? Tanong ni Ma'am Olga. Matagal na po. Gaano katagal? Napaigtad si Maya nang lumakas ang boses ni Ma'am Olga. Halatang nagpipigil lang ito ng galit. Simula po nung nag-high school. Mahinang sagot niya. Oh my God! Malakas na sambit ni Ma'am Olga. Nanatili siyang nakayuko lang. Ayaw niyang makita ang kung anumang reaksyon o ekspresyon sa mukha ng mag-asawa, lalo na ni Ma'am Olga. Kung tutuusin ay kaya naman niyang magsinungaling, ngunit hindi niya ginawa dahil para sa kanya ay walang mali sa relasyon nila ni Evan. O ang naging mali lang nila ay ilihim yun sa mga magulang nila. May nakakaalam ba na buntis ka? Tanong ulit ni Ma'am Olga. Umiling siya. Gusto niyang ipaalam muna kay Evan ang kanyang kaligayan at saka sila magpaplano sa susunod nilang pwedeng gawin. You mean, even your mother? Tanong ulit ng ginang. Tumango siya. Gusto niyang magsalita pero parang umurong ang dila niya at tila nakaglu ang bibig niya sa sobrang kabang nararamdaman niya. At wala ring alam ang ina mo sa relasyon ninyo ng anak ko? Muling tanong ng ginang. Opo, nauutal niyang sagot. Parang may malamig na hangin ang umihip mula sa likuran niya na nagpatindik ng kanyang balahibo. Nagiba ang pakiramdam niya at parang may masamang mangyayari na mga oras na yon. At hindi nga siya nagkamali dahil ang mga sumunod na sinabi ng mga ito ay talagang bumaon at sumugat sa puso niya. Good! Mariing sabi ni Ma'am Olga. Maya, alam mong naging mabait kami sa'yo at sa ina mo. Kailan may wala kaming ginawang mali sa inyo. At ang ginawa mo ngayon, ang lihim mong pakikipagrelasyon sa anak ko, ay napakalaking pagkakamaling ginawa mo. At hindi kita mapapatawad. Pinigilan niyang huwag tumulo ang kanyang mga luha. Masakit man ang mga sinasabi ni Ma'am Olga ay kailangan niyang tanggapin dahil lahat ng sinabi nito ay totoo. Pero alam mong hindi ako likas na masama. Kaya kaya kitang patawarin. Sa isang kondisyon. Malamig na tura ni Ma'am Olga. Nag-angat siya ng tingin at sinalubong ang matatalim nitong tingin sa kanya. Hindi pa man niya naibubuka ang kanyang bibig para magsalita, ay muli itong nagsalita. Ipapa-abort mo ang nasa sinapupunan mo. Lalayuan mo rin ang anak ko. At mangangako kang hindi mo na siya guguluhin pa. Puputulin mo ang kahibangang relasyon na meron kayo ni Evan. Mananatili ka rito sa mansyon, kasama ang ina mo, at ipapadala ko sa Maynila si Evan para tuluyang ilayo sa'yo. Anya ng ginang. Napakurap lang si Maya sa narinig na sinabi ni Ma'am Olga. Aaminin niya. Umasa siya sa sinabi nitong makakaya siya nitong patawarin, ngunit hindi niya akalain na ang kondisyong hinihingi nito ay immoral. Kaya pa niyang gawin ang layuan at makipaghiwalay kay Evan, ngunit ang paslangin ng walang kamuwang-muwang ng sanggol ay hindi niya papayagang mangyari. Maya, sana maintindihan mo kung bakit kailangan gawin namin to. Ani Sir Eman, umiling siya. Gusto niyang magsalita,
Ngunit parang ayaw makisama ng kanyang bibig. Tila may sarili itong isip at ayaw siyang sundin. Nag-uumpisa pa lang si Evan at patatakbuhin ang mag-isang negosyo namin. Unti-unti niya palang naaabot ang mga pangarap namin para sa kanya. Magiging hadlang ang batang dinadala ko kung sakali. Siya nang nagtapos ng sasabihin pa nito. Oo. Walang kagatol-gatol na wika ni Ma'am Olga. Alam kong matalino kang babae, Maya. Kaya hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kung gusto mong patawarin kita at magkasundo ulit tayo, susundin mo lahat ng gusto ko. Hindi niya napigilang mapasinghal ng mahina sa narinig niya. Alam niyang mali iyon at kawalan ng respeto. Pero hindi niya nagustuhan ang tila pagdidikta nito sa kanya. Paano niyo po nasasabi yan? Gayong ang ama ng batang nasa sinapupunan ko ay ang anak ninyo. Paano kami makakasigurong anak nga ni Evan yung dinadala mo? Balik tanong ni Ma'am Olga. Hindi pa nabubuo ang batang yan sa tiyan mo, kaya mas mapapadali ang pagpapalaglag mo. No! Mabilis niyang sagot. Madilim ang kanyang anyo at matapang na tinitigan ang ginang. Hindi niya akalain na magagawa ng mga itong pag-isipan ng masama ang isang inosenteng anghel na wala pang kalaban-laban. And worst, kadugo pa ng mga ito. Isang sanggol na nagmula sa sarili nilang dugo. At anong pinaplano mo? Ipapaalam kay Evan ang kahibangang ito? Sisirain mo ang magandang buhay ng anak ko para lang sa pansarili mong kasakiman? Matalas na singhal sa kanya ni Ma'am Olga. Masakit ang mga binitawan nitong salita, ngunit hindi siya nagpatinag. Kaya niya pang tanggapin ang mga masasakit na sinasabi nila kaysa ang isiping mawawala sa kanya ang kanyang magiging anak. Sasabihin ko kay Evan ng totoo. Karapatan niya yun bilang ama ng magiging anak namin. Walang gatol niyang turan. At kung ano man ang magiging pasya niya, tatanggapin ko yon. Hindi agad siya nakahuma nang bigla siyang sugurin ni Ma'am Olga at malakas na sinampal. Napahawak siya sa kanyang pisngi at mariing kinagat ang ibabang labi upang pigilan ang pamamalisbis ng kanyang luha. Hindi dapat nila makitang mahina ako at natatakot. Wala kang utang na loob! Ilusyonada! Manggagamit! Sinadya mong landiin ang anak ko at magpabuntis para matamasa ang kayamanan ng pamilya namin. Kung alam ko lang na lalaki kang ganyan, noon pa sana'y hindi ka na namin tinanggap sa pamamahay na to. Anak ka nga ng nanay mo. Pareho kayong malandi! Singhal sa kanya ni Ma'am Olga habang dinuduro siya. Kailanman, hindi nangyaring ginamit kong pangalan ninyo o ang pamilya ninyo, Ma'am Olga. Usal niya. At ang nangyari sa amin ni Evan? Pareho namin kagustuhan yon. Hindi ko hinangad na tanggapin ninyo. Kaya hanggat kaya ko, nakiusap ako sa inyong anak na huwag ipaalam ang relasyon namin. Dahil kahit ako, maging sa sarili ko ay alam kong walang patutunguhan ng namamagitan sa amin. Pero totoong mahal ko si Evan. We both love each other. At ang batang dinadala namin ang patunay noon. Huwag mong gamitin ang bata para sa delusyon mo, Maya. Isa pa, paano kami nakatitiyak sa anak nga yan ni Evan? Paano kung nabuntis ka ng ibang lalaki? At ipapaako mo lang ang batang yan sa anak ko? Galit na tura ni Ma'am Olga. Umiling siya. Ayaw niya nang patulan pa ang ginang dahil sa bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay malalim yung bumabaon sa kanyang puso at maging ang kanyang tiyan ay sumasakit at parang bumabaliktad. Maya, gamitin mong utak mo. Walang mangyayari maganda kung pipilitin mo ang gusto mo. Pareho pa kayong mga bata ni Evan at ang dami pa naming plano para sa anak namin. At may babae na kaming natitipuhan para sa kanya. Maganda, sopistikada, at galing sa marangal na pamilya at nababagay sa anak namin. Sabi naman ni Ma'am Olga. Nagyuko na siya ng ulo. Hindi na niya kinakaya pa ang sakit na nararamdaman niya ng mga sandaling yun at kailangan na niyang umalis sa harap ng mga ito. Dahil kung mananatili pa siya ay tiyak na magmumukha lang siyang katawa-tawa. Kung wala na po kayong sasabihin, aalis na po ako. Saad niya? Narinig niya ang malakas na pagsinghal ni Ma'am Olga, maging ang mahinang pagmumura nito ay hindi nakaligtas sa kanyang pandinig. Pag-isipan mong mga sinabi ko, Maya. At huwag mo na rin susubukang suwayin ako. Dahil titiyakin kong hindi lang yan ang dinadala mo mawawala sa'yo. Tandaan mo, matanda na rin ang ina mo.
Hindi mo naman nanaisin na mamatay sa hirap ang ina mo kung sakali, hindi ba? Nag-angat siya ng tingin at sa nanlalabo niyang mga mata ay nakita niya ang kaseryosohan ng pagbabanta ni Ma'am Olga. Talagang determinado ang mga ito at pinal na ang desisyong iparaglag ang walang kamuwang-muwang nilang sanggol. Nang makalabas siya ng kwarto na mga ito ay isang desisyon ang nabuo sa kanyang utak. Alam niyang maraming masasaktan sa gagawin niya. Ngunit kung yun lang ang paraan para iligtas ang batang bunga ng pagmamahalan nila ni Evan, ay hindi siya mangingiming isakripisyo ang lahat at magpakalayo-layo. Papatunayan niya sa mga magulang ni Evan na kahit isa sa masasakit na salitang binitawan ng mga ito ay hindi totoo. Palalakihin niya ang kanyang anak at itataguyod itong mag-isa. Kinabukasan, habang tahimik pa ang buong kabahayan, ay tahimik na umalis si Maya. Kasabay ng paglisan niya ay ang pagtalikod sa pag-ibig at ang pangarap na masayang buhay kasama si Evan. Hindi siya nagpaalam o sumulat ng pamamaalam. Hindi niya rin naman alam kung paano ipapaliwanag ang kanyang paglayo o mas tamang sabihing ayaw niyang masira ang magandang relasyon ni Evan sa mga magulang nito. Aalis siyang mabigat ang loob at lumuluhang puso kasama ang munting buhay na kailangan niyang maprotektahan. Evan, kung darating man ng araw na muling pagtatagpuin ang landas natin, sisiguraduhin kong nasa maayos kaming kalagayan ng anak natin. At kailanman, hindi ako hihingi ng sustento sa pamilya mo. Determinado niyang turan habang humahakbang papalayo sa tahanang puno ng masasarap at masasayang alaalang binuo nila ng kaisa-isahang lalaking minahal niya. 9 years ago, mataas na ang sikat ng araw nang lumabas si Evan sa kanyang suite na tinutuluyan. He has meetings for a new target investors para sa uumpisahan nilang business extension sa Tagaytay. Good morning, sir! Bati sa kanya ng kanyang sekretarya nang nasa lobby na siya. Sir Evan, nandiyan na po ang bagong investor. Naghihintay na po sa restaurant. Dagdag pa nito habang inaabot ang coat niya. Tangulang ang ibinigay niya rito pagkatapos ay isinuot ang coat. Bagaman mataas na ang araw ay malamig naman ang simoy ng hangin sa kinaroroonan nila. Para sa katulad ni Evan na walang ibang ginawa kundi ang itutok ang buong panahon niya sa kanilang negosyo, ay napaka-perpekto ng araw na yon para sa kanya, para mag-relax. Ngayon nang ulit siya nakalaya sa maingay na syudad. The mountain breeze barely eased the tight knot in his chest. Kahit magandang tanawin, presko ang hangin, ay hindi yun sapat para tabunan ng pressure ng meeting niya. Isang deal iyon na pwedeng mag-expand ng kanilang operations sa south part ng bansa. Habang tinatahak niya ang hallway ng rustic-style restaurant resort na kanyang tinutuluyan, ay bigla siyang natigilan ng malanghapang isang pamilyar na aroma ng putahing minsan na niyang kinalimutan. Nang sundan niya ng tingin ang pinagmula ng amoy, ay nakita niyang isang malaking buffet table na puno ng sari-saring putahe. Parang may sariling isip ang kanyang mga paa at iglap lang ay nasa harap na siya noon. Natigil ang kanyang paningin sa isang steaming clay pot na tinakpan ng dahon ng saging. Agad niyang inalis ang dahon at isang mainit-init pa na serving ng kare-kare ang bumungad sa kanya. Makapalang sauce noon, kumpleto ang sahog ng mga gulay at sa pinakaibabaw ay may ginisang bagoong na siyang kukumpleto sa lasa ng kare-kare. Napalunok siya at napakurap. Isang masayang alaala ang bumalik sa kanyang balintataw. Hindi siya maaaring magkamali. Isang tao lang ang pwedeng gumawa ng ganoong estilo ng pagluluto ng kare-kare. Otomatikong kumilos ang mga kamay niya upang kumuha ng pinggan. Sumandok siya ng kanin at sa isang mangkok naman ay kumuha siya ng malaking porsyon ng kare-kare. Nagugutom ka na po ba, sir? Tulungan na po kitang... No. Mabilis nin saad at inilayo ang mangkok na may lamang kare-kare nang akmang kukunin niyo ng kanyang sekretarya. Iniwan niyang nakaawang ang labi nito at naghanap ng pwesto para tikman ang putahing yon. At nang matikman niya yon ay mas lalo niyang nakumpirma ang kanyang hinala. Lumakas ang tahip ng dibdib ni Evan at tila nakalimutan kung bakit siya naroon at nag-focus sa kinakain niya. Ilang taon na ba simula nang huli niyang matikman ang lutong yun?
ang kare-kare na tanging ang babaeng minamahal at nag-iwan sa kanya ang makagagawa. Tem, makikita na ba ulit kita, Maya? Tanong niya sa kanyang isipan. Hindi ako maaaring magkamali. Eksaktong-eksaktong lasa at linamnam ng peanut sauce na gustong gusto ko sa tuwing nilulutuan mo ko nito. Muling bumalik sa kanya ang isang eksenang matagal na niyang pilit na kinakalimutan. Ang magandang ngiti ng dalagang kanyang inibig habang hawak ang isang sandok at nakasuot ng apron na nakatayo sa kusina ng kanilang mansyon. Dahil alam kong pagod ka sa trabaho mo, pinaglutuan kita ng paborito mong kare-kare, Evan. Ginawa ko yan kasama ang secret ingredients ko. Ang pagmamahal ko sa'yo. Kaya kumain ka ng marami, ah. Naalala niyang malambing na sabi nito habang buong pagmamahal siyang pinagsisilbihan noon. Sa bawat subo niya ay isa-isa ring nagbabalik sa alaala niya ang lahat ng mga pinagsaluhan nilang magandang alaala ni Maya. At kasabay rin ang pagsaid niya sa natitirang sauce ng kare-kare ay ang pagpatak naman ng kanyang luha. Matagal na panahon niyang kinimkim ang sakit, lungkot at paghihinagpis sa biglaang paglayo ng dalaga sa kanya. Alam ng Diyos kung paano siya mabaliw at hindi makatulog sa tuwing sasapit ang gabi. Laging laman ng kanyang isip ang mga tanong na bakit, paano at ano ang ginawa niya para iwan siya nito. Mr. Virgo, are you okay? Napakurap siya nang marinig ang papalapit na boses. Pasimple niyang pinunasan ng kanyang mga luha at tinanguan ito. May mali ba sa pagkain? Nag-aalilang tanong nito sa kasosyo nito. Umiling siya. No. Sagot niya. I got distracted because it's delicious. It reminds me of something. Nakita niyang nakahinga ng malalim ang kausap niya na investor at nakangiting umupo sa harap niya. Mabuti kung ganon. Isa sa mga specialty ng resort ang putahin yan. At talagang dinarayo ng ilang bakasyonista yan dito. Pagmamalaki pa nito. Tangulang ang isinagot niya rito at sinulipan muli ang buffet table. Tama nga ang sinabi nito dahil sa nakapilang ilang guests sa parting iyon ng buffet kung nasaan ang kare-kare. Gusto pa niyang magtanong at usisain ng taong nasa likod ng masarap na kare-kare na yon. Ngunit nang simulan na ng investor na pag-usapan ng totoong pakay niya roon, ay ipinagpaliban niya muna yon at ipinangakong pagkatapos din ng meeting ay yun ang una niyang gagawin. Pagkatapos ng halos 2 oras na pag-uusap nila ng investor ay wala nang sinayang na panahon si Evan. Mabilis siyang nagpaalam sa investor at lumapit sa receptionist upang magtanong. Hello sir, how may I help you? Magiliw na tanong ng receptionist sa kanya. I want to meet your chef. Sagot niya. May problema po ba sir sa pagkain? Nag-aalilang tanong nito. Umiling siya. Gusto ko lang malaman kung sino yung nagluto ng kare-kare. Paliwanag naman niya. Malakas ang ginawang paghinga ng malalim ng receptionist at matamis siyang ninitian. Isa rin po ba kayo sa nabighani ng sarap ng kare-kare, sir? Anak po ng isa sa mga may-ari ng restaurant ang nagluto noon. Kahit napakabata pa sobrang talented na. Kilalang kilala din po siya ng marami dahil sa pagbaviral niya sa social media. Dahil sa mga ikinakalat na good reviews ng mga bakasyonistang nakatikim ng kare-karing niluto niya. Napakunot noo siya at biglang naguluhan. Hindi siya maaaring magkamali at alam niyang luto yun ni Maya. Ngunit parang ibang tao ang tinutukoy ng kausap niya. Gusto niyo po bang makilala ang bata naming chef? Nakangiting tanong nito sa kanya. May nagaganap na mini cooking expo ang resort para sa mga batang may angking talento sa pagluluto. At nasabi sa kanya na kasali sa activity na yun ang magluto ng masarap na kare-kare. Sa totoo lang ay walang hilig si Evan sa ganoong event, kaya lang ay binabagabag siya ng kanyang isipan at maging ng kanyang puso sa lasa ng kare-karing kanyang natikman kanina lang. He was sure it was Maya who cooked it, but he was wrong. At gusto niyang kumpirmahin kung nagkakamali lang ba talaga siya ng hinala. Kaya siya nagpa siyang sundin ang sabi sa kanya ng receptionist. Nang makarating siya sa function hall, ay sumalubong sa kanya ang sari-saring amoy ng iba't ibang putahe. Sinigang, adobo, menudo, kaldereta at ang pamilyar na amoy ng kare-kare. Muling sumikdo sa kanyang dibdib at kaagad na hinanap ng kanyang mata ang pinagmula ng mabangong amoy na kanyang nalalanghap.
Mula sa gitna ng maliit na entablado, sa harap ng mahabang mesang puno ng kagamitang panluto, ay tumambad sa kanya ang isang batang lalaki. Ang itim nitong maalong buhok ay nagpatingkad sa kagwapuhan nito. Kung pagbabasehan niya ang tangkad nito at pangangatawan, ay nahihinuha niyang nasa 8 taong gulang pa lamang ito. He was smiling in the crowd, his eyes sparkling, at sa tikas ng tayo nito ay parang sinasabi nito sa lahat na naroon na, "Look at me." "Good afternoon everyone, my name is Von, and today I'll teach you how to make kare-kare just like how my mom taught me." Masiglang wika ng bata. Bigla ay pagbilis ng tibok ng puso ni Evan at para siyang pinako sa kinatatayuan niya habang nakatitig sa bibong batang lalaki habang nagsisimula na itong magdemo. Mommy? Ayaw na mag-isip ng kung ano-ano, pero kung natutunan nitong magluto mula sa ina nito, may posibilidad bang ang tinutukoy nitong ina at ang babaeng kanyang minamahal ay iisa? Isa lang ang paraan para malaman niya yun. Humakbang siya palapit sa crowd, hinihintay niyang matapos ang event at personal niyang tanungin ng bata. Ngayong may tsansa na siyang matagpuan si Maya ay hindi niya na yun palalampasin. His eyes narrowed as he watched the boy move expertly across the portable kitchen, measuring the crushed peanuts, sautéing the garlic and onions, mixing the sauce with a careful hand. Kalkulado ang bawat galaw nito at tila bihasang-bihasa na sa ginagawa. Kaya hindi nakapagtataka na maraming nawiwili at humahanga sa bata. "Make sure to simmer this slowly," ani Von habang pinapakita ang teknik. "Hindi dapat minamadali ang kare-kare kasi love takes time, just like the food." Nakangiti pa nitong banat at kumindat sa harap ng cameraman. Nagtansyawa ng mga manonood at halos lahat ay napangiti sa bibong banat ng lalaki maliban kay Evan. Biglang tumigil ang pag-ikot ng mundo niya at para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa narinig na sinabi nito. "Para makuha ang tamang timpla ng kare-kare, you need to simmer it slowly. Hindi dapat minamadali. Just like love. Para mas masarap ang pagmamahal, it takes time." Napakurap siya nang maalala ang sinabi sa kanya dati ni Maya. At nang sa pagkurap ng mga mata niya, ay tila nakita niya ang nakangiting mukha ni Maya sa katauhan ng bata. Kung kanina ay kinukutuban lang siya, ngayon ay sigurado na siyang may koneksyon ng batang lalaki kay Maya. Ngunit kung totoong anak ito ni Maya, ibig bang sabihin ay may sarili na itong pamilya? May asawa? Parang muling nanariwa ang sugat sa kanyang realization na yun. Muli yung dumugo at hindi niya alam kung may chance sa pangang magamot yun, kayong ang babaeng inaasahan niyang lulunas sa sagot na yun ay pwedeng pagmamay-ari na ng iba. Kahit nasasaktan siya sa isiping yun, ay pinili pa rin ni Evan na manatili hanggang sa matapos ang event. Gusto pa rin niyang malaman ang katotohanan, ang buong katotohanan kung bakit bigla siyang iniwan ni Maya noon. Nang matapos ang ginawang pagdedemo ni Von ay nilapitan naman ni Eva ng isa sa mga event coordinator. Nagpakilala siya dito. "Hi, I'm Evan Del Fuego. May-ari ako ng Hotel Hilarion." Ani Evan at inabot ang kanyang business card. Nakita niyang pagkislap ng mga mata ng event coordinator nang makita ang kanyang business card. Nakita niya ang pagkislap ng mga mata ng event coordinator nang makita ang kanyang business card. "Hello sir! Nice to meet you po. My name is Alma Santos. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo?" Tipid na ngumiti si Evan. "The young boy who cooked the kare-kare. Pwede ko ba siya makausap?" Si Von. Siya ang pinakabatang scholar ng foundation namin. Isa rin po ba kayo sa nabighani ng sarap ng luto niya? Nakangiting tanong ito sa kanya. Tumango siya. "Yeah, that's why I'm asking if I can talk to him." Bumalik sa resort si Evan. Dumiretso siya sa private lounge dahil doon niya katatagpuin ang batang lalaki. Hindi niya maipaliwanag ang kabang nararamdaman niya habang naghihintay. Nang bumukas ang pinto ay pumasok ang batang lalaki kasama ang event coordinator na kausap niya kanina. "Mr. Fuego, meet Von." Nakangiting sabi ng event coordinator nang makalapit ang mga ito. "Hello Von, how are you?" Nakangiting tanong niya rito. "Hello po. Ako po si Von. Okay lang naman po ako. Gumagawa po araw-araw."
Bibong sagot nito at ngumiti sa kanya. Narinig niya ang mahinang pagbungis-ngis ng event organizer at ang masuyo nitong pagtapik sa ulo ng bata. Von, siyang may-ari ng Hotel Elarion. Hindi ba't sabi mo gusto mo magtrabaho doon paglaki mo? Nakangiting wika nito. Namimilog ang mga matang tumango si Von at tumingin sa kanya. Kayo po talaga may-ari ng sikat na Hotel Elarion? Tumango siya. Gusto mo ba magtrabaho doon? Oo naman po. Kaya lang, kailangan ko munang lumaki at magtapos ng pag-aaral bago magtrabaho. Kaya ngayon hanggang pangarap lang po muna yun. Nagkakamot na wika ni Von. Napangiti siya at totoong nawala ang bigat ng dibdib niya na kanina pa niya nararamdaman. Magaang kausap ang bata at napakanatural ng pagbibiro nito at pagiging masayahin. Pwede kitang dalhin sa Maynila at gawing scholar. Ako magpapaaral at sasagot sa lahat ng kailangan mo sa pag-aaral. Sabi nito. Talaga po? Hindi makapaniwalang tanong ni Von sa kanya. Tumango siya. Ang totoo niyan, interesado ako sa mo natutunan ng galing mo sa pagluluto ng kare-kare. It's one of my favorite dish. At may kilala rin akong magaling magluto ng kare-kare. Talaga po? Pero wala na pong mas gagaling sa mami ko. I'm sure po kapag natikman yung luto niya, makakalimutan niyo yung sinasabi niya pong magaling magluto ng kare-kare. Really? Nakangiting tanong ni Evan. Pwede mo ba akong ipakilala sa mami mo? Nakita niyang biglang nag-alangan si Von sa sinabi niya. Oh, bakit? May problema ba? Sabi po kasi ni mami, masama po mag-share ng information at basta-basta magtiwala sa mga strangers. Matalinong sagot ng bata. Pero Von, hindi lang basta strangers si Sir Evan. I told you, siyang may-ari ng Hotel Elarion. Sabat naman ng event coordinator. No, it's okay. Hindi na kita pipilitin pang ipakilala mo ko sa mami mo. Pero pwede ko bang malaman ang name niya? Maya po. Mahinang sambit ni Von. What? Bagaman malinaw niyang narinig ang binanggit nitong pangalan, ay gusto pa rin niyang makasiguro na tama ang narinig niya. Ngayon ay alam niya nang hindi nga siya nagkamali o nanghihinala lang. It was her. Maya Alvarez po ang pangalan ng mami ko. Sagot ng bata. Bumalik si Maya sa resort na bakas sa muka ang matinding pagod dahil sa ginagawang cooking expo para sa mga bata may kakaibang talento sa pagluluto ay naging abala siya at nagpresentang mamili ng mga gagamiting sangkap sa pagluluto. Pagdating niya sa kusina ay sinalubong naman agad siya ng isa sa mga tauhan nila. Tapos na ba ang cooking demo ni Von? Tanong niya nang mapansin ng malaking orasang nakasabit sa dingding ng kusina. Tapos na po, Mamaya. Nandito po siya kanina kaya lang kinuha ulit ni Mama Alma. May gusto raw po dito ipakilala. Sagot nito. Napakunot ang noo niya. Kabilin-bilinan niya kay Von na huwag agad sasama sa kahit na sino, lalo pa at sa estranghero. Anong oras sila umalis? Kanina pa ba? Saan daw pupunta? At sino yung gusto magpakilala sa anak ko? Isang media influencer na naman ba? Reporter? Sunod-sunod niyang tanong dito. Napakhamot sa ulo ang tauhan. Mamaya, ang dami mo naman po palaging tanong pagdating kay Von. Relax lang po. Masyado kasing bibo at matalino ang anak ninyo. Kaya marami nagkakagustong kausapin siya tumahanga sa kanya. Maras siyang napabuga ng hangin. Iniwanan niya ito at lumabas ng kusina upang magtungo sa reception counter upang magtanong. Ria, alam mo ba kung sino mga guest ang may gusto makilala ang anak ko? Tanong niya sa receptionist na naging kaibigan niya na rin. Ah, isang gwapo, matangkad, at ubo ng tikas ang katawan lang naman. Maluwag ang ngiting sagot nito. Napaismid siya at inhirapan nito. Ang anak kong hinahanap ko, hindi isang Poncio Pilato. Sa lubong ng kilay na wika niya, tinawanan lang siya nito. Ang sinasabi ko lang naman, nasa mabuting kamay ang anak mo. Kaya relax, Maya, okay? Relax. Pwede ba, Ria? Ang tanong ko na lang sagutin mo. Nakasimangot niyang wika dito. Wala siyang panahon para sa mga ganoong bagay dahil simula nang lisanin niya ang mansyon ng mga El Fuego, ay ipinangako niyang sa kanyang magiging anak na lang ibubuhos ang lahat ng kanyang atensyon. Ito naman, masyado kang protective sa anak mo. Natuwa lang naman yung guest dahil nasarapan sa luto ni Von. Gusto lang nitong makilala ang anak mo. Tsaka, ayaw mo ba nun?
Kahit papaano ito yung pangarap ni Von na makaluwas ng Maynila, di ba? Tsaka dun mag-aral. Sinong guest ba yon? At saan niya dinala ang anak ko? Tanong ulit ni Maya at hindi pinagtuunan ng sinabi ng kaibigan. Si Mr. L. Oh, ayun na pala siya eh. Sabi ni Ria sabay nguso sa likod niya. Mommy! Masayang tawag sa kanya ni Von. Inihanda niya ang magandang ngiti sa mga labi nang dahan-dahan siyang pumihit at humarap dito. Ngunit biglang nanigas ang kanyang katawan nang makita ang taong kasama ni Von. Magkahawak ang kamay ng mga ito habang naglalakad palapit sa kanya. Nang magtama ang kanilang mga mata, ay literal na kinilabutan si Maya at nagsitayuan ng lahat ng pinong balahibo sa kanyang katawan. Napakatagal ng panahon na hindi niya ito nasilayan. Ngunit nang sandaling magkatinginan sila ay tila hindi nagbago ang bilis ng tibok ng puso niya sa tuwing magkakatagpo ang mga mata nila. Good afternoon, Ma'am Maya. Si Mr. Hindi na pinatapos ni Maya sa pagsasalita ang event coordinator at mabilis niyang hinila si Von palayo kay Evan. Mommy, what's wrong? Are you mad? Nag-aalilang tanong ni Von sa kanya. Umiling siya at pinagsiklop ang dalawang palad sa maliit nitong muka. No baby, pero di ba sabi ko na sa'yo na wag basta-basta sasama kahit kanino? But Tito Evan is a nice person. Giit nito. Tito Evan? Mahabaging Diyos! Gustong mahimatay ni Maya nang marinig na tinawag na tito ni Evan ang sarili nitong ama. Huminga siya ng malalim at sa loob-loob niya ay pinagdadasal niyang sana'y hindi siya mag-collapse sa harapan ni Evan. It's really you. Usal ni Evan. Tapos na kayo, di ba? Let's go, anak. Sabi niya at hinawakan ang kamay nito. Alma, kabilin-bilinan ko na sa'yo. Na huwag mong basta-basta lang dadali ng anak ko para ipakilala sa kung sino-sino lang. I'm sorry, Ma'am Maya. Hindi naman po kasi simpleng bisita lang si Mr. El Fuego eh. Siyang may-ari ng... Hindi na niya pinatapos itong magsalita at tumalikod na upang umalis. Kailangan na niyang ilayo si Von kay Evan. Maya, sandali lang. Habol ni Evan sa kanila. Hinawakan nito ang kaning braso ngunit mabilis niya yung ibinaksi. Anong kailangan mo? Matapang niyang tanong dito. We need to talk. I need to ask you why. Why the hell did you leave? Watch your words! Mabilis niyang sita dito. Tinakpan niya ang magkabilang tenga ni Von para hindi nito marinig ang pagmumura ni Evan. Mommy, do you know each other? Kunot noong tanong ni Von. No. Yes. Sagot naman ni Evan. Magkaiba sila kaya naman nagkatinginan silang dalawa. Ngunit siya din ang unang nagbawi ng tingin at bumaling kay Von. Alam mo, ang mabuti pa, mauna ka nang bumalik sa kusina, anak. May pag-uusapan lang kami ni ng bisita natin. Alanganin niya na tiningnan nito. What are you going to talk about? Inosenteng tanong ni Von. Sasagot na sana siya nung unahan siya ni Evan magsalita. We're going to talk about your scholarship program. Talaga po? Biglang kumislap ang mga mata ni Von at wala siyang nagawa kundi mapilitang ngumiti. Nang umalis na ito ay nagpaalam na rin si Alma kaya naiwan silang dalawa ni Evan na magkaharap sa gitna ng lobby. Let's talk. Wika ni Evan. Huminga siya ng malalim at pilit na pinigilan ang sariling huwag umiyak sa harapan nito. Alam niyang sa maliit ng mundo at dalagang darating ang panahon na muli silang pagtatagpuin ng tadhana. Ngunit hindi niya inaasahan na sa ganitong pagkakataon sila magkikita. Ano bang gusto mong sabihin? Sabihin mo na dahil may kailangan pa akong gawin sa kusina. Sabi niya. Matagal na hindi nagsalita si Evan at nanatili lamang na nakatitig sa kanya. Nagsimula na siyang maasiwa, lalo pa't may mga tauhan na nakakakita sa tagpong yun. Tsak na magiging laman siya ng usap-usapan ng mga ito. Do I need to say it, Maya? Puno ng pait na tanong nito sa kanya. Kailangan ba talagang isa-isahin ko pa napakaraming tanong na paulit-ulit na lumulutang sa isip ko nang dahil lamang sa bigla mo kong iniwan sa ere? Nagyuko siya ng ulo at kinagatang ibabang labi. Kasi kung iisa-isahin natin ang mga kailangan kong sabihin sa'yo, baka abutin tayo ng magdamag dito, magkarap at... Gusto mo bang itanong kung bakit kita iniwan, di ba? Putol niya sa pagsasalita nito, sa kamatapang itong tiningnan sa mga mata. Umalis ako.
Dahil gusto kong magbagong buhay ko at hindi umaasa sa tulong ng iba. Gusto kong patunayan na kaya ko. Na kaya kong mabuhay na hindi didepende sa ibang tao. Gabi na nang makauwi na sila sa kanilang bahay at inihahanda na ni Maya sa pagtulog si Von nang muli na naman itong banggitin si Evan. Mommy, what do you think of Tito Evan? He promised me he would help me achieve my dream and be the most famous chef in the world. Ani Von, napabuntong hininga siya. Wala nang ibang bukang bibig ang kanyang anak kundi si Evan. Sa napakaikling panahon na nagkasama ang mga ito, ay ganoon na ang effect ni Evan kay Von. Marahil ay yun ang tinatawag na lukso ng dugo na nararamdaman ng kahit na sino na magkikita na magkadugo sa unang beses. Baby, nag-uumpisa na magselo si Mommy. Kunwari nagtatampo niyang turan dito. Simula pa kanina sa restaurant wala ka ng ibang binabanggit kundi siya. Mommy naman, you don't need to feel jealous, okay? I love you. And I'm the only one who's gonna give you all the love in the whole world. Malambing na tura nito at mahigpit siyang niyakap. Napangiti siya, ngunit nagkunwari pa rin siyang nagtatampo. It's still not enough, sabi niyang nakalabi at nakanguso. Lumapit naman sa kanya ito at pinugpog siya ng halik sa muka. I love you, Mommy. I love you. I love you. And that's not enough. Should I sing a song? Natawa siya at masuyong pinat ito sa ulo. Alam mong ikaw lang kayamanan ni Mommy, right? And I would do anything to protect you. No, Mommy. Ani Von na sunod-sunod na umiling. I'm a grown man now, and I will protect you. I'm the man in the house, so I should be the one who's protecting you from everyone who wants to hurt you. Parang may bumikig sa lalamunan niya at gusto na naman niyang maiyak. Sa tuwing maririnig niya itong magsalita na parang matanda na at nangangako sa kanya na poproteksyonan siya, ay naaalala niya ang pangako sa kanya noon ni Evan. Walang duda, mag-ama nga ang mga ito. Pareho siyang nakakaramdam ng safety sa tuwing maririnig ang mga ganong assurance. I know. Nakangiting sabi niya at ginulo ang buhok. Time for bed, baby. Humiga naman agad si Von. Tumabi siya at kaagad itong yumakap sa kanya. But Mom, Tito Evan's super cool, right? He owns a big own company. Tapos, ang dami niya ring alam sa food business. He even mentioned that his favorite is kare-kare. It reminds him of someone he loves the most. Mahinang usal naman ni Von. Really? Kunwari tanong niya, masuyo niyang pinat at hinahagod ang likod nito para makatulog. Yeah. Sagot ni Von na nagsimula ng humikab. Ang sabi niya, lagi rin daw siyang ipinagluluto ng special someone niya. And that reminds me nung nagkukwento ka pa. The story you always mention when we cook. Hindi siya kumibo. Mariin niyang ipinipid ang kanyang labi sa takot na baka bigla na lang niyang sabihin na iisa lang ang tinutukoy nilang dalawa ni Evan. Mom? Tawag sa kanya ni Von. Can you tell me again about my father? You've just met him, baby. Usal niya sa kanyang isip. Well, your father's a good guy. He's the one of the best things happen in my life. Kasi kung hindi ko siya nakilala at minahal, hindi ka darating sa buhay ko. He loves everything I cook, especially the kare-kare. Wala sa sariling napangiti siya at pinangalira ng luha nang muling alalahanin ng masasayang alaala nila ni Evan. He always told me how much he loved me. And we both built a lot of dreams together. Sabi pa niya, but the bad guys scare you, so you run away? Tura naman ni Von. Pagsang-ayon niya, hindi niya inilihim ang buong katotohanan kay Von habang lumalaki ito. Ngunit hindi niya na rin binanggit ang totoong dahilan kung bakit siya umalis. Hindi niya gustong ipagkait sa kanyang anak ang karapatan nitong malaman ang totoong katauhan nito at kapag dumating ang panahon na magkaharap-harap ulit sila, ay hahayaan niya itong magdesisyon para sa sarili nito. Matalinong bata si Von at sa edad nitong 8 taong gulang ay naiintindihan na nito ang ilang pangyayari sa buhay ng tao. At likas sa bata ang magtanong at hindi ito titigil
hanggat hindi nito nakukuha ang sagot na gusto nitong makuha, bagay na namana nito kay Evan. Samantala, katulad ni Maya ay binabalik-balikan din ni Evan ang nakaraan. Masaya siyang natagpuan na niya si Maya, ngunit binabalot pa rin ng lungkot at pighati ang kanyang puso nang makita nitong may sarili ng pamilya. Gusto niyang magalit dahil sa natuklasan. Habang masaya na at nakabuo na ng sariling pamilya si Maya, siya naman ay hindi pa rin naka-move on at bilanggo pa rin ng nakaraan. Umaasang magtatagpong muli ang landas nilang dalawa ni Maya at magkakaayos. Sa loob ng 8 taong pag-iwan nito sa kanya ay hindi siya nagtanim ng sama ng loob dito. Kahit sangkaterbang tanong ang nasa kanyang puso at isipan, ay ni minsan ay hindi niya ito magawang kamuhian o kahit ngayong nalaman niyang kinalimutan na siya nito at masaya na sa bago nitong pamilya. Tumunog ang kanyang cellphone nang makita niya ang kaibigan niyang private investigator na napaupo siya ng maayos. Hello? Anya, Dude, I ran a background check-up dun sa binigay mong litrato at pangalan ng bata. Totoong anak siya ni Maya. Born on June 15, 2017. pagbabalita nito sa kanya, napatiimang anyo at mahigpit na napahawak sa kanyang phone. And the father, yung asawa ni Maya. May nakalap kang balita. Mayaman ba? What's his name? Sunod-sunod na tanong niya. Narinig niya ang pagtawa nito sa kabilang linya. Nakaramdam siya ng inis at pasalamat talaga ito na wala siya sa harapan niya. Dahil kung nagkataon ay baka nasuntok na niya ito sa muka. Relax. You need to calm down, pare. I'm gonna tell you everything, okay? Damn you. Stop going around the bush and talk. Madilim ang anyo niyang turan. He's getting impatient. Muli itong tumawa sa kabilang linya, kaya isang malutong na mura ang ibinigay niya rito. Ngunit sa halip na matakot ay mas lalo lang itong tumawa ng malakas. Marahas siyang napabuga ng hangin. Kung wala kang sasabihin, I hang up the phone. Madilim ang anyo niya. Hold on. Mabilis nitong sabi. Fine, I'll stop. Walang nakarecord sa birth certificate na bata kung sino ang ama nito. It's only Maya Alvarez. Biglang tinambol ng malakas ang kanyang dibdib at isang realisasyon ang agad rumihistro sa kanyang utak. Are you sure? Naniniguradong tanong niya dito. Dude, I'm reading it right now. Malinaw na walang nakalagay na pangalan sa section ng ama. Anang kausap niya. She's a single parent. Wait, hold on. Fuck, pare. May posibilidad ba na ikaw ang ama ng anak niya? If it's true, then I need to prepare everything for them. Sabi niya. Salamat sa information, pare. Hindi dinalaw ng antok si Evan sa natuklasan. Kung totoo mang walang naging karelasyon si Maya sa loob ng 8 taon nilang hindi pagkikita, ay tsak na siya ang ama ni Von. Sa isiping yun ay gustong maglulundag ang puso niya. Nagbunga ang pag-iibigan nila ni Maya at pwede ring yun ang maging rason kung bakit nito nagawang lumayo at iwan siya. Ngunit hindi pa rin niya maiwasang magtanong at nadagdagan na naman ng mga katanungan sa kanyang isip. Bandang 5:00 ng umaga ay nagpa siya nang bumangon si Evan. Madilim pa sa labas at malamig rin ang simoy na dala ng hangin, kaya naman pagkatapos niyang maligo at magsuot ng jacket ay lumabas na siya. Magtatanong-tanong siya sa mga taga roon ng tungkol kina Maya at Von. At uumpisahan niya ito sa receptionist dahil napansin niya kahapon na malapit ang mga ito. Naalimpungatan si Maya sa malakas na tawa ng kanyang anak sa labas ng kwarto. Humihikab pa siya at kinukusot ang mga matang bumangon saka dumiretso sa banyo. Nang tuluyang mahimasmasan na ay biglang napakunot ang noo niya nang sumagi ulit sa isip niya ang masayang tawa ng kanyang anak. Dali-dali siyang lumabas ng kanilang kwarto at muntik na siyang mapasigaw nang makita kung sinong katabi nito sa mahabang sofa habang abala sa paglalaro. Good morning, Mommy! Masiglang bati sa kanya ni Von at patakbo siyang nilapitan sa kaniyakap at hinalikan si pisngi. Good morning, baby! Pagkakuway, nginitian niya ito at gumanti ng yakap patalik. What's happening here? Tita Ria dropped Tito Evan early in the morning. She said it's better if Tito Evan waits until you wake up. Sagot naman ni Von. Napakunot naman ang kanyang noo at napatingin sa gawin ni Evan. Ngunit mabilis din siyang nag-iwas ng tingin
nang magtama ang kanilang mga mata. Did you eat? Tanong niya kay Von. Tumango ito. Yes, Mommy. I drink my milk with my favorite cereal and yogurt. Sagot nito. Ginulo niya ang buhok nito at ngumiti. That's my boy. Now, can you give us time to talk? Why should I leave? Hindi po ba kayo pwedeng mag-usap na nandito ko? Inosenteng tanong nito sa kasinulyapan si Evan. Natameme si Maya. Sa mga ganitong pagkakataon siya nahihirapan sa katalinuhan ng kanyang anak. Mabilis siyang nag-isip ng dahilan, ngunit bago pa siya makapag-isip ng isasagot ay inunahan na siya ni Evan. May mga bagay na dapat pag-usapan muna ng mga nakakatanda bago malaman ng mga batang tulad mo. Ani Evan. Tulad po ng ano? Tanong ulit ni Von na ipinilig pa ang ulo. Senyales na mas lalong lumaki ang kuryosidad sa sinabi ni Evan. Like adult things. Sagot ni Evan. Adult things? Like? Tanong ni Von. Marahas siyang nagbuntong hininga at sumabat sa usapan ng mga ito. Von, just go upstairs and do your homework. Seryosong turan niya. Ipinakita niya ritong seryoso na siya at hindi na nakikipagbiro. Nagkakamot namang tumango si Von at isang sulyap ang muli nitong ginawa bago nagpunta sa maliit na study room nito. Nang maiwan naman silang dalawa ni Evan ay nararamdaman ni Maya ang tila pagbigat ng atmosfera sa pagitan nilang dalawa. Hindi niya alam kung uupo ba o haharapin ito o paaalisin na ito at sasabihin wag na silang gambalain pa. Pero bago pa man siya makapag-decide ay narinig niya na itong nagsalita. How are you, Maya? Tanong nito. Panandalian siyang natigilan, ngunit nang makabawi ay nagpasya siyang umupo nang makaramdam ng panghihina ng tuhod. Kagabi pa niya pinaghahandaan ng ganitong tagpo. Kilala niya si Evan at alam niyang hindi siya nito titigilan hanggat hindi nito nakukuha ang sagot na gusto nitong makuha sa kanya. Lihim siyang napasinghal. Like father like son nga naman talaga. I'm fine. Casual na sagot niya. Masaya ako sa buhay na meron ako. Kami, ngayon. Hindi mo ba... Huminto sa pagsasalita si Evan. Narinig niya ang marahas nitong pagbuntong hininga. Hindi mo ba ako tatanungin kung ano nangyari sa akin? Nang bigla mo na lang akong iwan. Naikuyom niya ang mga kamao. Kumibot ang mga labi niya at gusto niya itong sagutin, ngunit parang umatras ang kanyang dila at ayaw bumuka ng bibig. Gusto niyang sabihin dito ang dahilan kung bakit siya umalis noon, ngunit ayaw niya na ng gulo. Tahimik na ang buhay niya, at higit sa lahat ay ayaw niyang maranasan ni Von ang sakit at pangiinsultong naranasan niya noon sa mga magulang nito. Paunang saad niya. You're doing well. Mahinang usal niya at napayuko. Alam kong hindi naging madali. Believe me. Dahil yun din ang naranasan ko nang lumayo ako. Pero alam kong nakayanan mo. You cope up with everything. Hide your pain. Endure the lonely nights and cry in silent. Nagtaas siya ng muka at sinalubong ang tingin nito. Nagulat siya nang makita ang pamumula ng mga mata nito. Halatang pinipigilan din itong maiyak. Pinigilan niya ang sariling lapitan nito at yakapin. God knows how much she missed him. At ang makita ito sa ganoong kalagayan ay dumudurog sa kanyang puso. Pero kailangan niyang magpakatatag at tiisin ang sakit. She chose to run away. At kung tatanungin siya kung pinagsisihan niya yun, the answer is no. Love can wait. Love endures. Love needs sacrifice and to believe that one day, a promise will be fulfilled when it's destined to be. And that gives you hope. Kahit walang kasiguruduhan, aasa ka na darating ang araw na yon. You disappeared, Maya. Pumiyok si Evan, ngunit hindi yun alintana ng lalaki. Nakabadha sa mukha nito ang sakit at pagtatampo, ngunit wala siyang makitang galit at puot sa mga mata nito. Bagkus ay kalungkutan at pangungulila ang sumasalamin doon. Alam mo ba kung gaano kasakit sa akin nang malaman na wala ka na sa pagbabalik ko? Halos mabaliw ako sa kakahanap ng sagot sa mga tanong na nabubuo sa isip ko. Hindi ko alam kung anong iisipin ko ng mga panahon na yun. I decided to run away at walang ideya ang lahat sa ginawa mo. Kahit ang inaw mo walang kaalam-alam sa ginawa mong paglalayas. Nakagat niyang ibabang labi. Biglang sumikip ang kanyang dibdib nang maalala ang kanyang ina.
Simula nang maglaya siya ay hindi niya sinubukang sumulat dito sa pangambang malaman ng pamilya ni Evan o mismo ni Evan kung nasaan siya. "I'm sorry," usal niya. "It was my choice to run away. I was scared at ayokong pagmulan ako ng gulo." Mahinang usal niya. Gulo? Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong nito sa kanya. "Nang malaman kong buntis ako, I began to get scared. Pareho pa tayong mga bata noon. At natakot ako na kapag nalaman mong buntis ako, baka igagalit mo yun." Pagsisinungaling niya. "Ayoko masira ang buhay mo dahil lang sa..." But he's my son. Paano mo naisip na masisira ang buhay ko dahil sa pagdating ng isang batang bunga ng pagmamahal at mga pangakong binitawan natin sa isa't isa? Paano mo nagawang magdesisyon at pangunahan ako? Panunumbat nito sa kanya. "I told you, it was my choice. Hindi rin naging madali sa akin yon. But I need to think wisely. At nang panahon na yun, pinanghihinaan ako ng loob. Pinangungunahan ako ng takot. But that was the price of having him. And I paid it alone at hindi ko yung pinagsisisihan." Saad niya. But I should have been there with you. Madilim ang anyong tura ni Evan. Tatahimik si Maya. Totoo naman ang sinabi ni Evan. Magiging madali sana ang lahat kung sabay nilang pinalaki ang kanilang anak. Ngunit iba ang plano ng tadhana para sa kanila at tanggap niya yun. Pinagmasdan ni Evan ang tahimik at nakayukong dating katipan. Mariin niyang kuyom ang mga kamao at maging ang kanyang panga ay hindi niya napigilan ng pag-igting. Hindi siya galit sa ginawa nito. Mas galit siya sa kanyang sarili na hindi pinag-igihan ang paghahanap dito noon. Galit siya sa kanyang sarili dahil hinayaan niyang palakihin nitong mag-isa ang kanilang anak. "Wala kang dapat pagsisiyan sa nangyari. Napalaki ko na maayos si Von. Kontento kami sa kung anong meron. Nagawa ko maging ina't ama sa kanya." Ani Maya. Sabay silang napalingon ni Eva nang marinig ang pagbukas ng pinto ng kwarto ni Von. "Mommy, hindi pa po ba tapos ang pag-uusap niyo? I need to go to the toilet na po eh." Ani Von at mabilis na tumakbo papuntang banyo. Nang isara nito ang pinto ng banyo ay muli siyang tumingin kay Evan. "Look, I'm sorry sa ginawa kong paglayo sa'yo noon, Evan. But please, give me time to tell him the truth. Huwag nating biglain ang anak ko." Anak natin, Maya. Pagtatama ni Evan, natigilan naman siya ngunit tumango din. Ayaw niya nang palakihin pa yun at gusto niya agad na matapos yun para sa anak nila. Natatakot siyang baka sa murang edad ni Von ay malaman nito ang pinakamasakit na katotohanan sa likod ng paglayo niya sa sarili nitong ama. "Huh? Where's Tito Evan?" Kunot ang noong tanong ni Von nang paglabas nito sa banyo ay hindi na nito nadatna ng lalaki. Umalis na. May mahalaga daw siyang gagawin." Pagdadahilan niya. "Ganun po ba? Sayang naman at hindi ako nakapagpaalam sa kanya." Wika ni Von na nasa boses ang panghihinayang. Ginulo niya ang buhok nito. "Marami pang araw na pwede kayo magkita." Anya. "Hindi pa po ba siya babalik sa Maynila?" Tanong nito. Umiling naman siya. "Hindi yun babalik ng Maynila hanggat hindi mo nalalaman ng totoo, anak." 1 linggo mula nang matagpuan sila doon ni Evan at sa loob ng 1 linggong yun ay lagi itong bumibisita sa kanila para makipaglaro sa kanilang anak. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya masabi ang totoo sa bata at kahit na hindi makapaghintay si Evan na ipaalam ang totoo kay Von ay hindi siya nito pinangunahan. Matyaga itong naghihintay kung kailan niya sasabihin ang totoo sa bata. Ilang beses niyang sinubukan, ngunit sa tuwing gagawin niya yon ay binabalot ng matinding kaba ang kanyang puso. Isang madilim at mabigat na boses mula sa kanyang nakaraan ang bumabalik at bumabagabag sa kanya. "Hindi ka nila tatanggapin. Uulitin lang ang pamilya ni Evan ang ginawa nila sa'yo dati. Maiipit lang ang anak mo sa isang sitwasyong tinakasan mo na noon. Hindi mo kayang panindigan ang gagawin mo. Madadamay ang anak mo sa sakit at pagdurusa sa oras na ipaalam sa kanyang totoo niyang pagkatao." Ilan lamang yan sa mga paulit-ulit na naririnig niya sa kanyang isip. Nasasamahan pa ng mga pinagdaanan niyang hirap sa pagpapalaki kay Von. Dumating siya sa puntong inisip na muling takasan si Evan, lumayo ulit kasama ang anak niya, magtago at
mag-ingat na hindi sila muling matagpuan nito. Ngunit sa kabilang parte ng kanyang isip ay tumutol at yun ang sinunod niya. Isang gabi habang naghahapunan sila kasama si Evan ay nangingibabaw na naman ang tawa at hagikik ni Von sa buong kabahayan. Ito ang isa sa mga dahilan kaya hinayaan niya si Evan na saluhan sila tuwing hapunan. Wala itong ibang ginagawa kundi iparamdam at patunayan sa kanya na seryoso ito nang sabihin sa kanyang gusto niyang bumawi. Kaya naman mas lalo siyang nagigilty sa ginawa niyang pagtatago ng katotohanan kay Von. "Mom's cooking is the best! Alam mo po ba kung anong secret ingredients ni Mommy, Tito Evan?" Baling ni Von kay Evan. Nakangitig tumango si Evan. It's love and patience. I wish I had that also. Napatingin siya kay Evan, ngunit hindi siya kumibo at nagpatuloy lang sa pagkain. "That's correct! Paano niyo po nalaman yun?" Tanong ni Von. It's secret. Nakangiting wika ni Evan sa kakinindatan ng anak nila. Nagkamot naman ang ulo si Von. "Another secret? Why is everyone loves secret? Hindi po ba masama ang maglihim sa kapwa? Having a secret means you're not telling the truth. Right, Mommy?" Nagkatinginan sila ni Evan at gusto na itong samaan ng tingin dahil palagay niya ay sinadya nito yun. Tumango naman siya. "Right, so you should not hide the secret from me, okay?" Masuyong wika nito. "Yes, Mommy. Kaya ikaw, Tito Evan, huwag kang masanay na magtago ng mga secrets. You should start telling the truth from now on." Sabi ni Von na tila matandang pinangangaralan ng sarili nitong ama. Pagkak na tumawa si Evan. Should I tell you the truth instead? Tanong nito sa kanya nakatingin. "Yes! Spill it! Tell me, what's your secret, Tito Evan?" Bago pa man makapagsalita si Evan ay mabilis siyang tumayo. "Tapos na ba kayong kumain? If yes, Von, time to prepare for bed. Go and take a shower." Utos niya sa anak. Sumunod naman si Von kahit halatang labag yon sa loob nito. Sinenyasan naman niya si Evan na lumabas na, ngunit parang walang balak itong umalis. Let me wash the dishes. Go and take care of Von. Presinta nito. Magsasalita pa sana siya ngunit itinulak siya nito palayo ng kusina. Ilang sandali niya itong tinitigan lang, ngunit sa huli ay hinayaan niya ito sa gusto nito at sinundan ng kanyang anak sa banyo. Habang pinapaliguan niya ang kanyang anak ay nakabuo na siya ng desisyon. Tama ang sinabi nito kanina. Kahit hindi para sa kanya ang mga katagang yun, ay mas tinamaan siya. She should start telling the truth. The whole truth. Ang katotohanan na tinago niya sa kanyang ina, anak at kay Evan. Pagkatapos niyang paliguan si Von at nabihisan, tinawag niya na sa unang pagkakataon si Evan at pinapasok sa kwarto nilang mag-ina. Nagulat man ay hindi nagtangonong si Evan. Tahimik lang itong nakaupo sa tabi niya at hinihintay na magsalita siya. Habang si Von naman ay nagtataka at palipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. "Von, anak, makinig ka sa sasabihin ni Mommy ah." Masuyo niyang turan. Sinulyapan niya muna si Evan bago muling magsalita. "I'm going to tell you about your father." "Are you going to tell me that Tito Evans is my real father?" Nalaglag ang panga niya at tila na estatwa sa tanong nito. Hindi niya alam kung paano magre-react. Alam niyang matalino itong bata at kakaiba sa mga kaidaran nito. Pero ibang level naman yata yung mahulaan din ito ang sasabihin niya. "Am I right, Mommy?" Tanong ulit ni Von. Natatawa niyang ginulo ang buhok nito. Hindi niya itago ang pagkairita niya sa nakakabilib na katalinuhan nito. "Nakakatakot na minsan yung katalinuhan mo, anak. Sa sobrang advance mo mag-isip, baka akalain ng iba na may superpowers ka na." Humagikdik lang si Von at niyakap siya. "Kanino pa ba ako magmamana, kundi sa'yo, Mommy?" Nakangising wika nito. Sininghalan lang niya ito ng tawa saka gumanti ng yakap. Natigilan lang siya nang marinig ang pagtikim ni Evan. Kumalas din si Von sa pagkakayakap sa kanya at nilingon ito. Ngayong alam mo na ang katotohanan. Pwede mo na ba akong tawaging Daddy? Nag-aalangan at halata sa boses nito ang kaba habang nakatingin ng diretso kay Von. Tumingin naman sa kanya si Von at nakangiti siyang tumango. Lumapit naman si Von sa daddy nito at niyakap din ito. Paano mo nahulaan na ako yung daddy mo?
Tanong ni Evan habang yakap ng mahigpit si Von. Napatingala siya upang pigilan ng luhang gustong lumabas sa kanyang mga mata. Ang sarap pala sa pakiramdam na maramdaman ng ganitong tagpo. Siya, ang anak niya, at si Evan. Kung sana ay ganito na lang kadali ang lahat. Matagal na sana niyang ipinakilala ang mga ito sa isa't isa. Mom always told me about my father. I mean, about you. Every time before I sleep. She described you and always told me you're the best thing that came to her life. Kasi kung hindi ka po niya nakilala, hindi ako mabubuo. Matalinong sagot ni Von. Nanlaki ang mga mata niya nang marinig yon at huli na para pigilan niya ito dahil ang sumunod itong binitawan ay ang mga salitang kanyang pinakaiingatang lihim. She still loves you, Daddy, and she left you because some bad guy scared her. Dagdag pa nito. Bad guys? Kunot noong tanong ni Evan na napatingin sa kanya. Anak! Hindi niya na natapos ang sasabihin nang magsalita ulit si Evan. What did the bad guys do to your mother? Masuyong tanong ni Evan kay Von. Sa kanya ito nakatingin kaya bigla siyang nagpanik. Tinakot nila si Mommy. That's why she ran away from you. Inosenteng sagot ni Von. It's already past 9, anak. Kailangan mo nang matulog. Maaga ka pa bukas para sa school mo. Awat niya. Sinenyasan niya si Eva na lumabas na muna ng kwarto. Sa una ay ayaw nitong kumilos, ngunit pinanlakihan niya ito ng mata bilang pagbabanta na huwag gumawa ng eksena sa harap ng kanilang anak. I'll be waiting outside. Iyon lang ang sinabi ni Evan bago nito hinalikan sa ulo si Von. Nanatili siya sa kwarto nila ng kanyang anak at pinatulog muna ito. Ngunit parang wala itong balak pang matulog dahil panay ang daldal nito at panay sabing saya ito dahil nakilala nanto ang ama nito. Hinayaan na itong mapagod magsalita. Sumasagot lang siya kapag may tinatanong ito sa kanya hanggang sa tuluyan na itong makatulog. Nang masiguradong tulog na ito ay saka lamang siya lumabas ng kwarto. Hindi na siya nagulat nang madatnan si Evan sa sala at matyagang naghihintay na lumabas siya. Ngayong may alam na ito sa nangyari sa kanya noon ay wala na ring rason para ilihim pa niya ang totoo. Gusto mo ba ng kape? Tanong niya nang makalapit dito. Matagal bago nagawang tumango ni Evan, naglakad siya papuntang kusina. Tahimik naman itong sumunod sa kanya. Habang naghihintay siyang kumulo ang tubig na isinalang niya sa electric kettle ay umupo naman siya. Huminga siya ng malalim. Ramdam niya ang tumatagos nitong titig na tila ginagalugad ang kaluluwa niya. Kung may gusto kang itanong, go on. Anya. The bad guys. Saad nito. Napapikit siya at muling huminga ng malalim. Inaasahan na niyang yun agad ang itatanong nito, ngunit hindi pa rin niya mapigil ang kabahan. Pwede bang kalimutan na lang natin ang nangyari? Ang mahalaga ay... Nasaktan ako, Maya. Putol nito sa pagsasalita. Halos mabaliw ako nang malaman kong umalis ka at walang nakakalam kung nasan ka. Kahit ang sarili mong ina, walang ideya kung ano nangyari sa'yo. Ano bang inisip namin na may nangyari sa'yong masama? That someone took you and killed you. 8 long fucking years, Maya. Hinaan mong boses mo at baka magising si Von. Pinandilatan niya ito. Nahimasmasa naman ito at marahas na nagbuntong hininga. Please, tell me what really happened. I'm begging you. Nagmamakaawa nitong turan. Nagtimpla siya ng 2 kape at inilapag yun sa mesa. Umupo siya sa katapat na upuan nito at sa 3 beses ay muli siyang nagbuntong hininga. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya at maging ang kanyang tenga ay nagpapanting dahil sa isinisiwalat niya. Ayaw niyang magkaroon ng alitan ng mga ito, ngunit hindi rin naman niya may tatago pa ang totoong dahilan, lalo pat nakikita niyang nahihirapan din si Evan sa nangyayari. Ayoko na sanang banggitin pa to, dahil tsak na magiging gulo lang to pag nagkataon. Pero alam kong may karapatan ka rin na malaman ng totoo. Nang malaman kong buntis ako, wala akong pinagsabihan dahil gusto kong ikaw muna ang makakaalam. Pero matalas ang pakiramdam ni Ma'am Olga. At agad niyang napansin ang pagbabago sa mga kinikilos ko. Kinausap nila ako. Siya at ang daddy mo. Gusto nilang kumpirmahin kung nagdadalang tao ba ako. At inamin ko sa kanila ang totoo sa pag-asang maiintindihan nilang kalagayan ko.
at matutuwa dahil magkakaroon na sila ng apo. Ngunit kabaliktaran ang nangyari. Pagkukwento niya. Imbis na matuwa, pinaratangan ako. Pinagsalitaan ng masama at dinamay pa ang nanay ko. Mapakla niyang turan. Muling nanumbalik sa kanyang eksenang yun at hindi niya mapigilang mapaiyak. Nakita niya naman ang pagdidilim ng anyo ni Evan at ang pag-igting ng panga nito. They want me to abort my child. Our child, Evan. Mariin niyang turan at marahas na pinahid ang kanyang mga luha sa muka. I was only 19 at that time. At higit sa lahat, anak lang ako ng katulong sa mansyon ninyo. Anong karapatan kong panindigan ang desisyon kong maghintay sa pagdating mo? Paano kung kagaya nila hindi mo rin matanggap na magkakaanak na tayo? But I was ready to marry you. Wika ni Evan. May magagawa ka ba kung hahadlangan tayo ng mga magulang mo? Makakaya mo bang piliin ng walang kasiguraduhang buhay sa piling namin na magiging anak mo? Kapalit ng pamilya at karangyang tinatamasa mo? Mabilis niyang tanong dito. Natigilan si Evan at tila napaisip sa sinabi niya. Ang buong akala niya ay nagdadalawang isip ito, ngunit nagulat siya sa sinagot nito. Hilbang tingin mo sa akin? Akala ko'y kilala mo na ako at malaking tiwala mo sa akin. Hindi ko akalain na ikaw ang unang bibitaw sa mga pangako natin. Napailing siya. Mahal kita. Kaya ako nagawa yun dahil ayoko makasira ng pamilya. Isa pa, tama rin naman ang mga magulang mo eh. Mga bata pa tayo para pumasok sa isang mas malalim na relasyon. No. Matigas na tura ni Evan habang umiiling. Maling-maling ginawa nilang saktan ka. I'm sorry. This was all my fault. Kung sana lang sa umpisa pa lang inamin ko na sa kanilang relasyon natin, hindi mangyayari to. Nakangiti siyang umiling. Walang dapat sisihin sa nangyari. It was their choice to protect you. And running away from you, from everyone. It was my choice to protect you. To protect my mother. And to protect him, our son. Anya. And what about my choice? Tanong nito. Evan, masakit man pero kailangan mo tanggapin ang katotohanan ng wala kang choice sa mga nangyari. We both acted because we love you. Bullshit. Kung hinayaan niyo ako magdesisyon para sa sarili ko, hindi mangyayari ang ganito. You couldn't. You didn't know. And I had no choice. Git niya. It was all in the past now, Evan. We both grow and mature. Hindi man naging madali ang 8 taong nagdaan sa buhay ko. Pero sa tuwing pinagbamasdan ko ang anak natin, nawawala lahat ng pagod ko. And I tell myself that I did good. And what I did was right. Hindi kumibo si Evan, ngunit ramdam niya ang matindi nitong galit at naiintindihan niya ito. Ngunit wala nang magagawa pa ang galit at pagsisisi. Nangyari na ang nangyari at sa awa ng Diyos ay nakayanan niyang lampasan ang lahat ng pagsubok bilang isang single mother. Nabigla siya nang masuyo nitong hawakan ng kamay niya at dalhin sa mga labi nito upang halikan. Galit pa rin ako, Maya. Hindi sa'yo o sa mga magulang ko. Galit ako sa sarili ko dahil sa 8 taong mag-isa mong pinalaki ang anak natin. Pero tama ka. Wala na mangyayari kung mananatili ako sa nakaraan. Ngayon natagpuan na kita. Ikaw at ang anak natin. Hindi na ako papayag na magkalayo tayo. Litanya nito. May kasiyahan siyang naramdaman sa sinabi nito, ngunit hindi pa rin mawala sa kanya ang takot at pangamba. Sana ganun lang kadali ang lahat, Evan. Sa oras na malaman nila na nagkita tayong muli, baka maulit lang yung nangyari dati. Umiling siya. Hindi ako papayag na insultuhin nila ang anak ko at sabihin isang pagkakamali lang. I swear. I won't let them, okay? I have my own company now. I have power. Hindi ko kailangan ng mga yan, Evan. Mabubuhay kami ng walang kayamanang sinasabi mo. Hindi sa nagmamayabang ako pero nakaya kong itaguyod suporta ng anak ko sa loob ng 8 taon na hindi umaasa sa kahit na kanino. Hindi yan ang ibig kong sabihin, Maya. Ang gusto kong sabihin ay kaya kitang protektahan. Hindi ko na kailangan pa ng permiso nila. I want to be part of Bon's life. To be part of your life again. Maya, please. Hayaan mo kong gampanan ng dapat na matagal ko nang ginawa. Hindi siya kumibo. Natutuwa siya sa mga sinasabi ni Evan at yun din ang gusto niyang mangyari.
Ngunit hindi pa rin niya maiwasang matakot at mangamba sa pwedeng mangyari. Paano kung hindi nila matanggap si Von? Paano kung hanggang ngayon ay hindi pa rin nila ako gusto para sa'yo? Tanong niya dito. Naramdaman niyang humigpit ang hawak nito sa kanyang kamay. Then I'll fight harder. Mariin at puno ng determinasyong saad nito. Gagawin kong lahat para ipaintindi sa kanila na ikaw lang ang babaeng minamahal ko. Noon, ngayon, at sa mga darating pang panahon. Trust me, Maya. I won't anyone hurt you again. Matagal na naghinang ang kanilang mga mata at mula sa refleksyon niya sa mga mata nito ay muli niyang nakita ang kanyang dating sarili na nagbitaw ng isang pangako na sa susunod nilang pagkikita ni Evan ay papatunayan niyang karapat-dapat siya na maging parte ng buhay nito. Na sa muling pagkikita nila ay nakangiti niyang sasabihin ditong na kaya niyang palakihin ang anak nila at hindi siya nagtanim ng kahit na anong sama ng loob sa mga dinanas niyang hirap. At ngayong nangyari na yun, ay kailangan pa ba niyang matakot at mangamba? Nagawa na nga niyang patunayan sa kanyang sarili at sa mga taong nasa paligid niya na kinaya niya. Nakangiti siyang tumango. Hindi pa man siya nagsasalita ay nag-uunahan ng pumatak ang mga luha niya. But this time, it wasn't for pain, endurance, heartaches, nor fear. Umiiyak siya dahil sa ibinigay na second chance ng tadhana para sa kanya, sa anak niya at kay Evan. This time ay handa na siyang lumaban. Sa loob ng nagdaang 8 taon ng buhay niya ay pinatibay siya ng panahon, pinatatag na mga pagsubok at higit sa lahat ay napalaki niya sa mabuti at marangal ang kanyang anak. Kaya kung anuman ang susunod pang mga pagsubok na haharapin niya, nakatitiyak siyang malalampasan niya yon. Dahil hindi na siya mag-isang lalaban ngayon, kasama na niya si Evan, ang lalaking kahit kailan ay hindi nawala sa kanyang puso't isipan. Kinabukasan ay walang sinayang na oras pa si Evan. Kaagad niyang inutusan ng kanyang sekretarya na ihanda ang chopper upang dalhin ang kanyang mag-ina sa Maynila. Palihim niya ring tinawagan ng ina ni Maya upang sabihin ang magandang balita at ipahatid sa mansyon. Nangako siya kay Maya na aayusin niya ang lahat. Malaki ang pagsisisi niya sa mga nangyari, ngunit ngayong binigyan siya ng pangalawang pagkakataon ng Diyos, ay gagawin niya ang lahat upang maprotektahan ang mga ito, kahit sa mga magulang niya. Tuwang-tuwa si Von nang malaman na sasakay sila sa chopper papuntang Maynila. Maging shy na mangha at tumutol sa ideya ni Evan, ngunit may punto ito nang sabihin na mas mapapadali ang pagluwas nila ng Maynila. At makakaiwas sa trapiko, ay sumang-ayon na rin siya. Isa pa'y hindi niya pwedeng ipagkait ang tuwang nararamdaman ni Von ng mga sandaling yon, lalo pa nang makita nila ang napakagandang view ng Taal Volcano. It was the first time in 8 years na magkakasama silang tatlo na magbabiyahe na parang isang pamilya. Nakaramdam ng kakaibang tuwa si Maya sa isiping yon. Hindi niya akalain na matutupad na ang dating pinapanalangin at pinapangarap lang niya. Gayunpaman ay hindi pa rin maalis sa kanya ang matinding kaba sa nalalapit na paghaharap nila ng mga magulang ni Evan. Kung siya lang ay hindi niya nanaisin pang makaharap ang mga ito. Ngunit kung gusto niyang ipaglaban ang pagmamahalan nila ni Evan, ay kailangan niyang harapin ang mga ito at ipakitang hindi siya ang dating babaeng hinamak at ininsulto ng mga ito. Sa loob lamang na mahigit 30 minutong biyahe nila mula sa Himpapawid, ay nakarating na sila sa Maynila. May nakaabang na SUV na maghahatid sa kanila papuntang mansyon. Habang papalapit sila sa mansyon ay mas lalong tumitindi ang kabang nararamdaman niya. Napaigtad pa siya nang hawakan siya ni Evan. Relax, Maya. I'm here. Walang mangyayaring hindi maganda, okay? Masuyong pang-assure nito sa kanya. Huminga siya ng malalim at sinulya pa ng kanilang anak na natulog sa tabi niya. Sana nga, Evan. Ayoko makita ng anak ko ang kalupitan nila. Hanggang ngayon ay hindi niya pa alam ang tungkol sa... Ako nang bahala sa lahat, Maya. I'll take care of this. At kahit ano man ang mangyari, ikaw ang anak natin ang pipiliin ko. Seryosong saad ni Evan. Pagkaparada ng SUV sa malaking garahe ng mga El Fuego ay parang ayaw niyang bumaba at sabihin kay Evan na bumalik na lamang sila sa Tagaytay. Ngunit nang makita niyang tumatakbo ang ina palapit sa kanila, ay bigla siyang nagkaroon ng lakas ng loob na bumaba. Maya! Humahagulhol na niyakap siya ng kanyang ina.
Hindi na rin niya napigilan ang mapaiyak at yakapin ito sa tindi ng pangungulila niya dito. Ma! I'm sorry, Ma. Sorry po sa lahat ng ginawa ko at sa hindi pag-contact sa inyo. Umiiyak niyang wika dito. Wala siyang narinig sa kanyang ina kundi hikbi at pagsinghot. Humigpit lang ang yakap nito sa kanya. Tila pinaparamdam sa kanya ang matinding pangungulila nito at pag-intindi nito sa ginawa niya. Hinayaan muna sila ni Evan na mag-usap. Nagpunta sila sa bahay na tinitirhan ng kanyang ina. Wala yung pagbabago at parang nadurog ang puso niya sa nakitang sitwasyon nito. Ma, pagkatapos ng pag-uusap namin ng mga magulang ni Evan, isasama ka na namin sa Tagaytay. May sarili akong bahay doon at may kaunting negosyong naipundar. Saan niya? Ngiti lang ang isinagot nito at muli na naman itong umiyak. Lola, bakit ka po umiiyak na naman? Are you not happy to see Mommy and I? Malungkot na tanong ni Von sa kanyang ina. Naku, hindi. Masaya lang ako at nakita ko ulit ang mami mo at nakilala kita. Kung ganon, mag-smile ka na po. Do you want me to cook for you, Lola? Mommy told me, if I want to make someone happy, I should cook for them. Masiglang saad ni Von. Nakangiti namang tumango ang kanyang ina at mabilis na pinahid ang mga luha nito. Masaya niyang pinagmasda ng mga itong nagtungo sa maliit na kusina. Marami pang oras para makapag-usap sila kaya hindi siya nagmamadali. Samantala, sa loob ng mansyon ay hinarap naman ni Eva ng mga magulang niya. Magkatabi itong nakaupo sa mahabang sofa at tahimik na nakikiramdam sa kung ano man ang susunod na sasabihin niya. Maras siyang napabuntong hininga. How could you do such a thing to Maya? Nagpipigil ng galit na tanong niya sa mga ito. Alam niyong buntis siya pero Ginawa lang namin ang alam naming makakabuti para sa'yo. Mabilis na sagot ng kanyang ina. makakabuti sa akin. Sa loob ng 8 taon, nakita niyo bang nagdulot ang mabuti ang ginawa niyong paglayo sa aming dalawa? Oo. Kung hindi namin ginawa yon, mararating mo ba kung anong meron ka ngayon? You are now a successful businessman because of us. Kaya wag mong questionin ang ginawa namin noon. Nag-igting ang panga ni Evan sa narinig. Napasinghal siya at galit na napasabunot sa kanyang buhok. But all you did was for yourself, Mom. Hindi niyo inisip ang kapakanan ko. Huwag mong sigawan ng ina mo, Evan. Alalahanin mong kami pa rin ng mga magulang mo. Napailing siya. Gawain ba ng mga magulang patayin ng isang batang wala pang kamuwang-muwang sa mundo? Natahimik ang mga ito. Tila tinamaan sa sinabi niya. Wala kaming alam sa nangyayari sa inyo noon, Evan. Sabi naman ng kanyang ina na nagsimula ng umiyak. Paano kami makakasigurong anak mo nga ang batang dinadala niya noon? Paano kung ginagamit ka lang niya? Paano kung sinadya niya magpabuntis sa'yo para lang makaangat at makapagpasasa sa kayamanan natin? Anak, hindi mo pa lubos na kilala. Hinintay niyo sanang ako ang humusga nun. Putol niya sa sinabi ng kanyang ina. Akong karelasyon ni Maya. Kaya ako nakakaalam kung ako ba o hindi ang ama na dinadala ni Maya. Kung hindi kayo nangialam noon, sana nasa tabi ako ni Maya habang lumalaki ang anak namin. Sana hindi naranasan ng paghihirap at tiisin ang lahat ng mag-isa sa loob ng 8 taon. Sana maraming magkagandang alaalang pinagsaluan namin ng anak ko at ng babaeng mahal ko. Puno ng hinanakit at panunumbat na turan niya sa mga magulang. Magandang araw po. Sabay-sabay silang napalingon nang mauliniga ng boses ni Maya. Lumapit ito sa kanila at nakatayo sa tabi niya. Anong ginagawa mo dito? Madilim ang anyong tura ng kanyang ina. Sasagot sana siya ngunit mabilis siyang pinigilan ni Maya. Huwag po kayo mag-alala. Hindi rin ako magtatagal dito. Gusto ko lang po kayong pasalamatan sa pagkupkup sa nanay ko. Kukunin ko na po siya at isasama pabalik namin ng Tagaytay. Tura ni Maya at bahagyang yumukod bilang pasasalamat sa napakaraming taon ng pagkupkup ng mga ito sa kanyang ina. Yun lang ba talagang ibinunta mo rito, Maya? Makahulugang tanong ng ina ni Evan. Halata rin sa tono ng pananalita nito ang sarkasmo at galit sa kanyang pagdating. Itinaas niya ang kanyang noo at matapang na sumagot. Hindi pa ako nagpunta rito upang manggulo o magmakaawa sa inyo, Ma'am Olga. Hindi ko rin kayo pipilitin na tanggapin ako o ang anak ko. Simula na nagpasya akong umalis at lumayo noon, nagsumikap ako para buhayin ang anak ko na mag-isa. Wala man kaming karangyaan na meron kayo.
Napalaki ko naman ng maayos ang anak ko. Napalaki ko siya na hindi umaasa sa iba. May takot sa Diyos. At higit sa lahat, may respeto sa kapwa. Wala siyang narinig mula sa mga ito, kaya nagpatuloy siya sa pagsasalita. Nandito rin ako para ipaalam ko po sa inyo na sa loob ng 8 taong nagdaan, hindi nagbagong nararamdaman ko kay Evan. Kung kukwestiyonin niyo ang katauhan ng anak ko, willing akong ipa-undergo siya sa paternal DNA test para sa inyo. At kung mapatunayan man na toong kadugo niyo siya, huwag po kayo mag-alala. At hindi ko rin po kayo oobligahin na tanggapin ang anak ko. Dahil kaya ko po siyang buhayin nang hindi umaasa sa kahit na anong galing sa inyo. I'll be coming with them. Sabat naman ni Evan. Evan, paano ng kumpanya natin kung pati ikaw? Mas mahalagang pamilya ko, Dad. Hindi na ako papayag na paglayuin niyo kami. At wala na makakapigil pa sa pagmamahala namin. Simula ngayon. Mula sa gilid ng mata ni Maya ay nagulat siya nang magkahawak kamay na pumasok ang kanyang ina at si Von. Patakbong lumapit sa kanya si Von at yumakap, saka tumingin sa mga magulang ni Evan. Pigil ang kanyang hininga sa susunod na gagawin ng mga ito at taimtim din siyang nananalangin na sana'y hindi gumawa ng eksena ang mga magulang ni Evan na magdudulot ng lungkot at sakit sa kanyang anak. Daddy, sila po bang parents mo? Tanong ni Von kay Evan. Nagkatinginan sila Evan bago nito sinagot ang kanilang anak. Yes, baby. Saka tumingin sa mga magulang nito. Mom, Dad, this is Bon, my son. Bon, say hi to your lola at lolo. Hello po, nice to meet you po. Masiglang tura ni Von at mabilis na lumapit sa mga ito upang magmano. Napakapit naman siya kay Evan dahil pakiramdam niya'y nanlambot ang mga tuhod niya sa pangambang magalit ang mga ito sa ginagawa ni Von. Ngunit hindi yun nangyari. Nagkatinginan lang ang mga ito at sabay na tumingin sa nakangiting muka ng kanilang anak. Why are you crying, Lola? I cooked something for Lola Mirna and she smiled naman po. Do you want me to cook for you too? Marunong po akong magluto at marami po ako napapangiti sa sarap ng niluluto ko. Sabihan niyo lang po ako kung anong gusto niyong kainin and I will cook it for you. Or do you want me to taste my new version of kare-kare? Everyone loves it and I'm sure po you're gonna love it din po. Bibong saan ni Von at parehong hinawakan ng kamay ng mga magulang ni Evan. Ang mga sumunod na nangyari ay literal na nagpalaglag ng panga nilang lahat, lalo na ni Maya. Sabay-sabay na nagtungo sa kusina ang mga magulang nila ni Evan kasama ang kanilang anak. Nagkatinginan sila Evan at tahimik na sinundan ng mga ito sa kusina. Ilang sandali pa, napuno ng tawanan at masayang pag-uusap ang buong sulok ng kusina. Totoo nga siguro ang kasabihang, blood is thicker than water. At kahit ano pa man ang mangyari, mangingibabaw pa rin ng katotohanang iisang dugo lang ang nananalaytay sa inyo. Naramdaman ni Maya ang masuyong pagkabig sa kanya ni Evan. Niyakap naman niya ito at hindi na napigilan ng tuluyang mapaiyak. Hindi niya akalain na darating ang araw na makikita niya ang kanyang anak na masayang nakikipag-usap sa mga taong minsang itinakwil ito sa mundo. Nanatili sila sa mansyon sa pakiusap na rin ng ina ni Evan at hindi niya yun ipinagkait sa mga ito. Kinagabihan, pagkatapos ng hapunan ay lumapit kay Maya ang mga magulang ni Evan at gusto raw siyang kausapin. Nagpresenta si Evan na dalhin si Von sa kwarto nito upang makapagpahinga na. Kailangan nilang bumalik bukas sa Tagaytay dahil may mahalagang event sa school si Von. Sa veranda siya dinala ng mga ito at ang unang sandali ay napuno ng katahimikan sa pagitan nila. Maya, sorry. Pumiyok si Ma'am Olga at sunod na narinig niya ang paghikbi nito. Mabilis naman itong niyakap ng asawa nito. Matagal ko na po kayo napatawad, Ma'am Olga. Aaminin ko, sa umpisa'y nagalit ako at nagtanim ng sama ng loob. Kinwestiyon ko ang Diyos kung bakit kailangan kong pagdaanan ng ganun kalupit na kapalaran. Ngunit nang maisilang ko ang anak ko, parang nabigyan ako ng kaliwanagan. Doon ko na-realize na gagawin ng isang magulang ng lahat para lang mapabuti ang kalagayan ng anak nila. Nakangiti niyang tugon. Hindi madaling maging magulang, kaya naiintindihan ko kung bakit niyo yung nagawa. Isa pa, hindi ko po pwedeng ibunto ng lahat sa inyo ng sisi. Dahil kung hindi sa ginawa niyo noon, hindi naman mararating ni Evan kung anong meron kami ngayon. Patawarin mo kami, Maya. Nahusgahan ka namin noon at nagpalamon sa takot. We were afraid of scandal
shame, and how people would look at us. Aaminin ko. Nang makita ko ang apo ko sa unang pagkakataon, bigla ako nanliit sa kakahiyang naramdaman ko. You did a good job raising him, Maya. Litanya ni Sir Eman. Hindi siya kumibo nang nararamdaman niya ang pamumuo ng mga luha mula sa gilid ng kanyang mga mata. Mabilis niyang pinahid ang mga yun at huminga ng malalim. Maya, sana mapatawad mo kami. Sana bigyan mo kami ng pangalawang pagkakataon para itama ang lahat. Umiiyak pa ring saad ni Ma'am Olga. Tumango siya. Kaya nga po nung sabi ko, hindi po ako galit sa inyo at hindi ko rin ipagkakait ang karapatan ninyo sa anak namin. Kung saan masaya si Von, susuportahan ko po siya. Dahil yun ang katungkulan ng isang ina at magulang sa kanyang anak. Salamat. Maraming salamat, Maya. Nabigla si Maya nang lapitan siya ni Ma'am Olga at yakapin ng mahigpit. Sa una ay nag-alangan pa siya, nagantihan ito ng yakap. Ngunit nang maramdaman ang mahinang paghagod nito sa kanyang likod at ang kakaibang init na hatid nun sa kanyang puso, ay hindi na siya nag-atubili pang humilik sa balikat nito. Pagkatapos ng madamdaming pag-uusap ni Maya at ng mga magulang ni Evan ay gumaan bigla ang pakiramdam niya. Yung pakiramdam na tila natanggal ang kalahati ng bigat ng mundong kanyang pinapasan. Ang sarap pala sa pakiramdam na wala ka ng pangambang dinadala sa kaibuturan ng iyong puso. Okay na sila ng mga magulang ni Evan. Tanggap na ng mga ito ang kanyang anak at lalong hindi na magiging hadlang sa pagsasama at pagmamahalan nila ni Evan. Naging mabilis ang paglipas ng mga araw at buwan sa buhay ni Maya at Evan. Pinili ni Maya na manatili sa Tagaytay. At hindi naman din tumutol ang mga magulang ni Evan sa gusto niyang mangyari. At sa paglipas ng 6 na buwan, ay nakatakda na silang ikasal ni Evan at ipagdadaos ang kasal nila sa araw ng kaarawan ni Von bilang paggunita ng bagong simula sa pagsasama nila at pagiging isang buong pamilya. Malakas na tawa ang pumailan lang sa kanilang kusina ng umagang yon, isang araw bago ang kasal ni Maya at Evan. Daddy naman! Pritong itlog na nga lang ang lulutuin mo, hindi mo pa magawa ng tama! Kantsaw ni Von sa sariling ama nito. Nagkamot naman ng ulo si Evan. Kaya nga ako nagpapaturo sa iyo, anak, di ba? Kailangan mapasin natin si mami mo sa simpleng agaan na to. Pero hindi niya na ituloy yung sasabihin at napabuntong hininga nang tumingin siya sa sunog na scrambled egg. Naramdaman niya ang pagtapik ng kanyang anak sa balikat niya. It's okay, Daddy. Ganyan talagang buhay. Ilan lang ang pinagpapala ni Lord. Pero okay lang po yan. Gwapo ka naman at mayaman eh. Sabi pa nito at napabungis-ngis. Hindi niya mapigilang matawa sa kapilyuhan nito. Halatang namanan nito ang kakulitan at kapilyuhan niya. Muli silang gumawa ng scrambled egg at sa pagkakataong yun ay hinayaan na niya ito. Naging alalay lang siya nito at masaya na siyang pinagmamasdan nitong tila matandang eksperto sa pagluluto ng espesyal na agahang inihanda nila para kay Maya. Ang bango ah! Ani Maya nang biglang pumasok sa kusina. Lumapit ito sa kanila at agad niya itong niyakap at mabilis na ninakawan ng halik sa labi. Good morning. Malimbing niyang turan dito. Good morning, Mommy! Masiglang bati naman ng anak nila. Good morning, boys! Mukhang kanina pa kayo nagkakasiyahan ah. Yes, Mommy! Maaga po akong ginising ni Daddy para magluto ng espesyal na agahan para sa'yo. Sagot ni Von. Napataas siya ng kilay nang makita ang sunog ng scrambled egg at pinigilang huwag matawa. Special ah? Pati ba naman ikaw pagtatawanan ng luto ko? Nakasimangot na tanong ni Evan sa kanya. Hindi ah, natutuwa kaya ako. Don't worry, kakainin ko rin yan kahit sunog. It's always the thought that counts, right? Nakangiting sabi niya at kinindutan si Evan. Walang babala siya ditong hinalikan sa labi sa harap ng kanilang anak. Mabilis namang nagtakip ng mga mata si Von habang siya itinampal sa bibig ang pilyo niyang fiancé. Kahit kailan talaga napakapilyo mo. Sita niya dito. Tinawanan lang siya ni Evan at muling niyakap. Masaya nilang pinagsaluhan ng espesyal na agahan na luto ng dalawang pinakaimportanteng lalaki sa buhay niya. Araw ng kasal, sa gitna ng isang high-end na lugar sa Tagaytay kung saan makikita ang napakagandang tanawin ng Bulkang Taal. Idinaos ang isang pribado at simpleng kasalan ni Evan at Maya. Gusto ng pamilya ni Evan na isang magarbong kasalan at ianunsyo sa buong mundo ang malugod nilang pagtanggap sa kanya.
Ngunit tinanggihan niya yun. Hindi kailanman masusukat sa kinang at rangya ang lahat ng bagay. Yung presensya lang ng mga ito at malugod na pagtanggap sa kanya ay sapat na sa kanya at maituturing niyang kayamanang hindi mapapantayan ng kahit na anong halaga at babaunin niya hanggang sa kanyang pagtanda. "Mommy, are you happy?" Nakangiting tanong ni Von sa kanya. "Of course, baby." Naluluha naman niyang sagot. Sinong pang babae ang hindi makakaramdam ng saya kapag dumating na sa ganoong estado? She was few steps away to become legally married and be the wife of the man of her dreams. "Then stop crying, mommy. Sige ka po, baka isipin ni daddy na napipilitan ka lang ikasal sa kanya." Pananakot nito sa kanya. Baagya siyang natawa at maging ang kanyang ina na katabi rin niya ay tumawa sa narinig. Sa mahalagang araw na yon, ang kanyang ina at si Von ang kasama niyang maglalakad patungo sa maliit na entablado kung saan naghihintay si Evan at ang paring magkakasal sa kanila. "Here comes the bride!" Pag-aanunsyo ng wedding organizer. Huminga ng malalim si Maya at humigpit ang hawak niya sa bouquet na bulaklak. Dahan-dahang bumukas ang kulay puting kurtina na tumatabig sa kanya at sa wedding venue. Kaagad nagtama ang kanilang paningin ni Evan at kapwa na pangiti nang muling masilayan ng isa't isa. Kasabay ng paghakbang niya ay ang pagpainlan lang ng isang makabagbag at malamyos na musika sa buong paligid. Nang makarating sa harap ng altar ay parang matandang nakipagkamay si Von sa daddy nito. Hindi tuloy napigilan ng ilang bisita na matawa sa kakulitan ng kanilang anak. "Daddy, please take care of mommy, okay? She's the most wonderful woman and the best mommy in the whole universe. So don't make her cry." Saad ng kanilang anak habang pinagsisiklop ang kamay nila ni Evan. Hindi niya napigilang mapahikbi sa sinabi ni Von. Sobrang laki ng pasasalamat niya sa Diyos na binigyan siya ng isang napakabait at matalinong anak. May mga panahong hindi sila magkaunawaan ng anak niya, ngunit parte yun ng isang masaya at perpektong pamilya. Sobrang proud siya sa sarili niya dahil napalaki niya ng maayos ang kanyang anak na puno ng pagmamahal at respeto. Worth it ang ginawa niyang pagsugal noon at paglayo. "Promise, hindi na mo lang iiyak si mommy." Nakangiting sagot ni Evan na ginulo ang buhok ni Von at nakipag-fist bump dito bago ibinaling sa kanya ang buong atensyon. "Simula sa araw na to, walang sino man na makakapanakit sa'yo at sa anak natin." Ngiti lang ang itinugon niya rito at masuyo na siya nitong inakay palapit sa altar. Simple lang at maikli ang seremonya ng kanilang kasal at sa harap ng pamilya nila at piling ng kaibigan ay binitawan nila ang mga kataga ng pangakong magbubuklod sa wakas nilang pagsasama kasama si Von at sa mga magiging anak pa nila sa darating na panahon. Sa nakalipas na 8 taon ay isang batang lalaki ang muling nag-ugtay sa 2 pusong pinaghiwalay ng malupit na tadhana. Kapwa ay malalim na sugat na kahit ang panahon ay hindi magawang paghilumin yun. Sa pamamagitan ng angking talento nito ay pagluluto ay muling nanumbalik ang isang masarap na pagsasama ng 2 pusong matagal na nawalay at nangulila sa isa't isa. Isang batang lalaki na naging daan upang mapatawad at maintindihan ni Maya ang responsibilidad ng isang ina at magulang. Isang magulang na handang gawin ang lahat para protektahan ang anak. Hindi madaling maging isang magulang, lalo pat kung mag-isa mo lang haharapin ang mundo at poprotektahan ang anak mo sa marahas at mabagsik na mata ng publiko. At isang batang lalaki na bunga ng wagas na pagmamahalan ni na Eva at Maya. At sa simpleng kare-kareng niluto nito ay nagkaroon ng karugtong ang naudlot na kwento ng pagmamahalan ng kanyang mga magulang. At ngayon nasaksihan niya ang pag-iisang dibdib ng kanyang mga magulang, ay wala ng ibang mahihiling pa si Von, kundi ang matiwasay at masayang pagsasama nila bilang isang buong pamilya. At dito na po nagtatapos ang kwento natin para sa araw na ito. Muli ako po si Miss Demi. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. At sa huli nating mga kwento, don't forget to like, comment, share, and subscribe to our channel. Hanggang sa muli, paalam!